Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Novocaine, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula kay Nathan Kane. Pumunta siya sa kanyang trabaho bilang assistant manager sa bangko. Napagtanto niyang napaka-boring ng buhay, na halos hindi na niya pinapansin ang anumang bagay sa trabaho. Mapapansin na may crush si Nathan sa katrabaho niyang si Sherry Margrave, na 4 na buwan nang nagtatrabaho doon. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Nathan sa kanyang regular na kliyente na si Earl, na ang asawa ay namatay kamakailan. Si Earl ay nasa panganib na mawala ang kanyang bahay at tindahan. Tahimik na sumang-ayon si Nathan na mag-file ng mga papeles para kay Earl pagkatapos ng bakasyon, na magbibigay sa kanya ng sapat na oras upang subukan na mapanatili ang bahay. Pumunta si Nathan para kumuha ng kape, at isang bati mula kay Sherry ang bumulaga sa kanya. Dahil dito, nabuhos niya ang kape sa kanyang kamay. Sinubukan ni Sherry na humingi ng tawad, ngunit sinabihan siya ni Nathan na huwag mag-alala at ayos lang siya. Maya-maya lang ay nag-beep ang kanyang relo, kaya nagpa siya siyang magdahilan na umalis. Sa loob ng kanyang opisina, saktong ginagamot niya ang sugat ay pumasok muli si Sherry, at agad niyang tinatago ang kanyang kamay. Sinubukan ni Sherry na bumawi sa aksidente sa pamamagitan ng pag-invite sa kanya sa tanghalian, ngunit sinabi ni Nathan na may dala siyang pagkain. Ngunit nang maglaon ay nagbago ang isip ni Nathan, at nagpas siyang lumabas kasama si Sherry. Si Nathan ay nag-order ng milkshake, habang si Sherry naman ay cherry pie. Tinanong si Nathan ni Sherry kung ano ang kanyang gusto, dahil napansin niyang siya ang uri ng tao na hindi umaalis sa kanyang opisina para mag-chill. Sagot ni Nathan na hindi naman talaga siya sosyal na tao. Pagdating ng kanilang order, kumain si Sherry at nasarapan sa kanyang cherry pie. Sinabihan niya si Nathan na subukan ang cherry pie, ngunit tumugon si Nathan na hindi niya ito magagawa. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang genetic disorder na nakaapekto sa kanyang nervous system. Dahil dito, hindi siya nakakaramdam ng sakit kaya hindi niya makakain ang cherry pie, dahil ito ay solid na pagkain na maaaring dahilan na makagat niya ang kanyang dila. Gayunpaman, kinumbinsi pa rin siya ng dalaga na subukan ito sa unang pagkakataon, at talagang nabalisa ang kanyang isip. Nang malaman ni Sherry na free si Nathan ngayong gabi, niyaya niya itong dumalo sa kanyang art show. Kinagabihan, naglaro si Nathan ng video game online kasama ang kanyang kaibigan na si Roscoe Dixon, na hindi pa niya nakilala ng personal. Pinag-isipan pa rin ni Nathan kung pupunta sa art show ni Sherry, dahil pakiramdam niya ay hindi siya cool at baka makagulo lang siya sa show. Gayunpaman, sinabi ni Dixon na ang pagiging cool at gwapo ay hindi ganoon kahalaga sa mga babae, dahil confidence ang nagdadala ng lahat. Dagdag pa ni Dixon, baka hindi na makakita si Nathan ng ganitong pagkakataon na imbitahin siya ni Sherry. Dahil dito, nagpa siya si Nathan na pumunta sa arts show. Pinuri niya si Sherry sa ganda ng kanyang sining, at pagkatapos ay nagpa siya silang mag-inuman sa bar. Nalaman ni Nathan na inabandona si Sherry ng kanyang mga magulang, noong sanggol pa lamang ito. Inadapt siya noong siya ay 12 taong gulang, ngunit tumakas siya dahil halos lahat ng miyembro ng pamilya ay ayaw sa kanya. Nakita ng isang lalaki sa bar si Nathan at tinawag siyang Novocaine, at pinagtatawanan kung bakit hindi pa siya patay ngayon. Ipinaliwanag ni Nathan kay Sherry na ang lalaki ay isang bully sa paaralan, kung saan pareho silang pumapasok noon. Ang Novocaine ay isang palayaw na ibinigay nila sa kanya, nang malaman ng mga lalaki ang tungkol sa kanyang kalagayan. Sinimulan nila siyang bugbugin araw-araw, dahil sa wala siyang nararamdamang sakit. Biglang nag-beep ulit ang relo ni Nathan. Nang magdahilan na sana siya, tinanong siya ni Sherry kung ano ang meron sa alarm. Ipinaliwanag ni Nathan na kailangan niyang itakda ito sa bawat 3 oras, kung hindi, maaaring sumabog ang kanyang pantog. Pagkatapos gumamit ng banyo, si Nathan ay nadismaya nang makita si Sherry na nakikipag-usap sa bully. Nilinlang ni Sherry ang bully na uminom kasama si Nathan, ngunit isa pala itong pepper hot sauce, dahilan para walang tigil sa pag-ubo ang lalaki. Pagkatapos ay sumama si Sherry kay Nathan sa kanyang apartment. Napansin niya ang tato sa kanyang kamay at inutos na tanggalin ang kanyang damit, upang makita ang lahat ng kanyang tato. Namangha si Sherry nang makita ang tato ng isang isla sa katawan ni Nathan. Sinabi sa kanya ni Nathan na ito ay isang kwento tungkol sa isang tao.
Umupo si Sherry sa kandungan ni Nathan at nauwi silang dalawa sa pagtatalik. Nagising si Nathan kinaumagahan at wala na si Sherry sa kanyang tabi, pero may nakita siyang love message nito. Hindi pa siya naging ganito kasaya sa kanyang buong buhay, at ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng pagsasayaw sa lahat ng kanyang ginagawa. Dumating si Nathan sa bangko para ipagpatuloy ang trabaho. Sa oras ng tanghalian, nagpasya siyang sabihin kay Sherry ang tungkol sa kanyang nararamdaman, ngunit tatlong magnanakaw na nakasuot ng Santa Claus costume ang pumasok sa bangko. Pinagbantaan ng isa sa kanila na tinawag na Simon Greenlee ang manager ng bangko, na sabihin sa kanya ang code para sa vault, ngunit tumanggi ito. Boom! On the ground in front of you! Mr. Manager! Yeah. You're up! Open the vault. No. I won't do it. I asked! Dahil nakita ng manager ng bangko ang kanyang mukha, nagpa siya si Simon na pasabugin ang kanyang utak. Nang patay na ang manager, nagpa siya silang lumipat sa assistant manager na si Nathan. Binugbog nila si Nathan upang malaman ang code ng vault, ngunit hindi niya ito binigay. Nang akmang papatayin na nila si Nathan, nakiusap si Sherry na tumigil na sila. Sinimulan nilang sampalin si Sherry at pinagbantaan na papatayin. Si Nathan na natatakot para sa buhay ng dalaga, ay nagpa siya na ibigay sa mga magnanakaw ang code. Is that so hard? Come on. Nang iniimpake na ng mga magnanakaw ang lahat ng pera, nagulat sila nang makita ang mga pulis sa bangko ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Dahil dito, nagpa siya silang sunggaban si Sherry bilang bihag. Walang ibang pagpipilian ang mga pulis, kundi ihulog ang kanilang mga baril sa lupa. Sinimulan silang barilin ng mga magnanakaw at walang iniwan na buhay sa kanila. Ipinasok nila si Sherry sa loob ng sasakyan at tumakas. Si Nathan na nakakita nito ay nagpa siya na habulin sila. Nakita niya ang isang kotse ng pulis at sinubukang gamitin ito, ngunit isang nasugatan na opisyal ang tumawag sa kanya para sa tulong. Ginamit ni Nathan ang kanyang sinturon para pigilan ang pagdurugo ng opisyal. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril at kotse ng opisyal at sinimulang habulin ng mga magnanakaw. Natatakot ang mga magnanakaw na akala nila ay mga pulis ang humahabol sa kanila, kaya nagpa siya silang maghiwalay. Sinundan ni Nathan ang isa sa kanila, hanggang sa makarating sila sa isang roadblock. Tumakbo palabas ng sasakyan ang magnanakaw, at tiningnan ni Nathan ang sasakyan ngunit hindi niya nakita si Sherry, tanging ang pera lang na ninakaw. Tinutukan niya ng baril ang magnanakaw na tinatawag na Ben Clark, at sinabing ayaw niya ng gulo, gusto niya lang malaman kung nasaan si Sherry. Napagtanto ni Ben na hindi pulis si Nathan at itinulak siya, pagkatapos ay tumakbo palayo. Hindi sumuko si Nathan sa paghabol, hanggang sa makarating sila sa kusina kung saan siya nakipag-away kay Ben. Si Ben ang nangibabaw, dahil hindi pa nakikipag-away si Nathan kahit kailan, pero ang advantage niya ay wala siyang nararamdamang sakit. Nang siya ay muntik ng mapatay, binuhusan ni Nathan ng harina ang mukha ni Ben, at kinuha ang kanyang baril sa loob ng kumukulong mantika at binaril siya sa kanyang leeg. Inilabas niya ang telepono ni Ben, ngunit wala siyang nakikita doon. Kinunan niya ng larawan ang tato ni Ben at ipinadala ito kay Dixon, upang hanapin ang address ng tattoo shop. Samantala, dalawang detective na sina Mincy Langston at Coltrane Duffy ang nagsimula ng kanilang investigasyon sa pinangyarihan. Sila ay dumating sa conclusion na dahil si Nathan ay nagbukas ng vault, at nagnakaw ng isang kotse ng pulis upang sundan ang mga magnanakaw, ay naging sospek.
Tinawag ni Mincy si Nathan at inutusan siyang iikot ang kanyang sasakyan sa paniniwalang bahagi siya ng robbery scheme. Gayunpaman, sinabi ni Nathan sa kanila na hahabulin lang niya ang mga magnanakaw, upang iligtas ang buhay ni Sherry. Tinanong niya si Mincy kung maghihintay lang ba siya, nang magliligtas sa taong mahal niya. Dahil dito, tila nakarelate si Mincy sa pagsisikap ni Nathan. Pumunta si Nathan sa tindahan ni Earl para sa tulong sa pagtanggal ng bala sa kanyang braso. Nabigla si Earl sa kawalan ng kakayahan ni Nathan na makaramdam ng sakit. Pinasalamatan siya ni Nathan ng isang stock ng cash para sa pagbabayad ng kanyang bahay. Ang dalawa pang magnanakaw na sina Simon at Andre ay nakitang nagtatago sa isang tindahan. Nag-aalala si Andre dahil hindi pa bumabalik ang kapatid niyang si Ben, na may dala ng sandamakmak na pera. Nagsimulang umikot ang lahat, nang napagtanto na magkapatid sina Simon at Sherry. Sumama siya sa mga magnanakaw sa plano, ngunit hindi natutuwa si Sherry kay Simon sa pagpatay sa manager ng bangko, dahil mabait itong tao. Sa katunayan, nagtatalo ang dalawa dahil sinira ni Simon ang plano, tungkol sa hindi pagpatay ng sinuman. Oh, come on! Nahanap ni Nathan ang tattoo shop kung saan bumisita si Ben na pinatay niya. Nakilala niya ang may-ari ng tindahan na si Zeno, at nagpanggap na gusto rin niyang magpatato. Nagsimula siyang magtanong tungkol kay Ben, tulad ng kanyang buong pangalan, ngunit biglang naghinala si Zeno at kinuha ang kanyang kutsilyo. Itinutok ni Nathan ang kanyang baril kay Zeno at sinabihan siyang ihulog ang kanyang sandata, ngunit inatake siya ni Zeno at inihagis sa salamin. Ginamit ni Nathan ang kanyang kawalan ng kakayahan na hindi makaramdam ng sakit, bilang isang kalamangan. Hinampas ng kanyang mga kamao ang basag na salamin upang lumabas ang mga nabasag dito. Pagkatapos ay ginamit niya ito sa mukha ni Zeno, hanggang sa masira ang kanyang mga mata. Nagpa siya si Zeno na sumuko at inilabas niya ang address ni Ben kay Nathan, at isinulat ito sa kanyang kamay. Dumating siya sa bahay ni Ben, ngunit nakatagpo siya ng napakaraming bitag sa loob. Nahanap niya kung saan nagtatago ang iba pang mga magnanakaw, at nang malapit na siyang umalis, na-trap na naman si Nathan. Tinawag ni Nathan ang kanyang kaibigan na si Dixon para sa tulong. Tumanggi si Dixon dahil ayaw niyang madamay sa gulo na kinalalagyan ni Nathan, ngunit kalaunan ay nagbago ang isip, nang sabihin sa kanya ni Nathan na siya lamang ang kanyang kaibigan. Dahil dito, sinabi niya kay Nathan na pupunta siya sa loob ng 10 minuto. Samantala, umuwi si Andre para hanapin ang kanyang kapatid. Nakita niya si Nathan sa loob at nagtataka kung ano ang ginagawa niya dito, at nagsinungaling si Nathan na magnanakaw lang siya. Tinawagan ni Simon si Andre upang ipaalam sa kanya na ang kanyang kapatid na si Ben ay pinatay, at isang lalaking nakasot ang gumawa nito. Naisip ni Andre na si Nathan ang may gawa nito, at tinangka na patayin siya. Sinabihan ni Nathan si Andre na gawing mabilis ang kanyang kamatayan, upang gawin din niya ang eksaktong kabaligtaran nito kay Andre. Nagpa siya si Andre na pahirapan siya at nakita ni Nathan na gumagana ito, dahil hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit. At dahil dito, binigyan si Nathan ng oras hanggang sa magpakita ang kanyang kaibigan. Sinimulan ni Andre ang pagpapahirap, at si Nathan ay nagkunwaring nakakaramdam ng sakit, habang nagbibigay siya ng mga pekeng sigaw. Nang malapit nang ipikit ni Nathan ang kanyang mga mata, nagpakita si Dixon at inatake si Andre. Of course it's me.
Fucking rip your fucking head off! Mabilis na nagmadali si Nathan sa kinaroroonan ng huling magnanakaw na si Simon upang iligtas si Sherry. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, nalaman niya mula kay Simon na kapatid niya si Sherry, at kasama rin ito sa plano ng pagnanakaw. Sobrang nasaktan si Nathan sa pag-iisip na walang nararamdaman si Sherry para sa kanya, at ang lahat ng nangyari ay kasama lamang sa plano. Ang pagkabigla na ito ay nagbibigay kay Simon ng pagkakataong ibagsak si Nathan sa sahig. Sinubukan niyang durugin ng kotse ang ulo ni Nathan pero pinigilan siya ni Sherry. Nakiusap siya kay Simon na wag saktan si Nathan, at sinabihan si Simon na kunin ang lahat ng pera at umalis habang mananatili siya kay Nathan. Tumanggi si Simon at itinutok ang kanyang baril sa kanyang kapatid. Akmang babarilin niya ito, nagpakita ang mga pulis at pinagbabaril si Simon mula sa likuran. Inaresto nila si Sherry at inilagay si Nathan sa isang truck ng ambulansya. Habang sila ay dinadala, nagising si Simon at binaril ang parehong mga pulis. Pinatay niya ang driver ng ambulansya at tumakas kasama ang truck. Tinulungan ni Sherry si Detective Mincy na pigilan ang kanyang pagdurugo, at kinuha ang susi ng kanyang kotse para habulin si Simon. Sumama si Mincy sa kabila ng kanyang mga pinsala, upang mahuli si Simon anuman ang mangyari. Nagising si Nathan at nakita ang sarili sa likod ng ambulansya. Binali niya ang kanyang mga daliri upang maalis ang kanyang kamay sa posas, at pagkatapos ay ginamit ang defibrillator sa ulo ni Simon, hanggang sa mabangga ang sasakyan. Pareho silang nag-aaway, at dumating si Sherry sa eksena kasama si Detective Mincy. Hindi makagalaw dahil sa kanyang sugat, ibinigay ni Mincy kay Sherry ang kanyang baril para barilin si Simon. Sa laban, binali ni Simon ang braso ni Nathan, at nang malapit na siyang patayin, pumagitna si Sherry. Dahil dito, sinakal ni Simon si Sherry upang mamatay. Nakita ito ni Nathan at tinurukan ang sarili ng adrenaline. Ginamit ang kanyang nakausling buto, ipinako ito sa lalamunan ni Simon. Nawalan ng malay si Nathan nang dumating ang mga medik. Makalipas ang ilang araw, nagising siya mula sa kawalan ng malay. Kahit na si Nathan ay nakagawa ng mga pagpatay at pagnakaw sa sasakyan ng pulis, binigyan lamang siya ng 5 buwang house arrest dahil sa pagliligtas ng buhay ng isang pulis. Makalipas ang 1 taon, lumabas si Nathan para makipag-date kay Sherry. Siya ay nasa kulungan pa rin, ngunit lalabas sa loob ng 8 buwan. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.